I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Sa bawat pagkanta natin, I want everyone to sing, of course. Na sinasabi na ang banal mong tahanan ay higit pa sa anumang buhay na mayroon tayo. Mananatili tayo sa banal na tahanan ng ating Panginoon. Tayo ay dumudulog sa Kanya. Tayo ay dumulog sa Kanya ngayon. Ngayon, malaya ka magpuri kapatid. Tayo ay magliliwag lamang sa pangalan niya. Tayo ay luluhod, magmamanig-luhod sa pinakauna talaga na gumawa sa atin, sa nagbigay ng hilinga sa atin, sa unang nagmahal sa atin. Agree ba tayo doon, mga kapatid? Amen ba? Tayo dumulog sa ating Panginoon. Mo'y dumudulog sa'yo, nagpapakuna, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay lumisan. Ang puso mo'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusuma. Maging tapatin mo, Panginoon, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikaan.
Luklukan na iyong wagas na pagsinan. Daluyan na walang hanggang mga pagulit pagsamba. Mahalin ka, O Diyos, ngayon at mo'y tumutulo sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging napaharin mo. Ikaw ay mamasdan, pangkanigaan, sa'yo ay umisan. Ako'y maging manalong tahanan. Luklukan na iyong wagas na pagsitaan. O daluyan, daluyan na walang hanggang mga pagulit pagsamba. Mahalin ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, ako'y maging manalong tahanan. Luklukan na iyong wagas na pagsitaan. O daluyan, daluyan na walang hanggang mga pagulit pagsamba. Mahalin ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, loobin ako'y maging manalong tahanan. Luklukan na iyong wagas na pagsitaan. O daluyan, daluyan na walang hanggang mga pagulit pagsamba. Mahalin ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging manalong tahanan. Luklukan na iyong wagas na pagsitaan. Daluyan na walang hanggang mga pagulit pagsamba. Mahalin ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, mapupuri ka. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga na kami ay nagsasambit ng salita, Panginoon. Sa bawat linya ng aming kanta na kinakanta, Panginoon, ito'y papuri sa iyo lamang, Panginoon. Let our mouth and our hearts sing praises and deep-pleasing aroma before your presence, O God. Lord, everything we lifted up to you. Everything, Panginoon, ay pinataas namin, Panginoon, sa iyo ang pagdakila, sa iyo ang pagkilala, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen! Ngayon, kapatid, handa ka na magpuli sa akin, Panginoon? Handa ka na kumanta? Handa ka na sumayaw? Handa ka na kumita? Amen? Itak tayo, ha? Lumundag, kumita, at humilang sa presensya
tumambak sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay itataas ang ating pag-ibig. Sabay-sabay isisigaw ang hallelujah. Tayo na sama-sama, kakaali ang pagsamba. Tayo na sama-sama, kakumawi ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Amen! Magdiwang ka, pumalakpak tayo sa ating Panginoon. Kung ay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Kung ay sarap sa piling at pagdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay itataas ang ating pananginig. Sabay-sabay isis ang ano? Ang hallelujah. Tayo na sama-sama, nag-aalay ng pagsamba. Tayo na sama-sama, nakumawi ng pagputino sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Pumalakpak, umita, umita, at humiyak. Isa pa! Pumalakpak, umita, umita, at humiyak. Isa pa para sa ating Panginoon. Pumalakpak, umita, umita, at humiyak. Tayo na sama-sama, nag-aalay ng pagsamba. Tayo na sama-sama,
Salamat, Panginoon, sapagkat wala kang katulad sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na riyan kayo gumagabay sa amin, Panginoon. Bilang kabataan, Panginoon, bilang isang nananampalataya, Panginoon, kami ay tumutulog, Panginoon. Kami ay nagmamalugod, Panginoon. At kami ay kakanta, kami ay aawit dulungan at hihiyaw ang iyong pangalan, Panginoon. Kulang ang lahat ng tula. Unang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Hindi kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, magpaman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kaya
higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Oh, Jesus sa'yo, Jesus sa'yo, ang kapurihan, kaluwalhatian, iyong pagpapatayan. Bakit na kapatid? Ay Jesus lamang. Jesus sa'yo ang kalagalan, kapangyarihan, iyong ang pagpapatayan. Oh, Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, iyong ang pagpapatayan. Jesus, Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kalagalan, kapangyarihan, iyong ang pagpapatayan. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aming pingin, itataas ang buhay ko'y aming ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aming pingin, itataas ang buhay ko'y aming ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, yes, pupurihin ka sa amin. Purihin natin ang ating Panginoon. Aming tingin, worship Him. Itataas ang buhay ko'y aming ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. O Ramayande, Shikaramamayande. Yes, Lord, we worship you, Lord. We lift up your name. We magnify your name, O God. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin. Dinadakila namin ang iyong dakilang pangalan. Sapagkat ang pangalan mo, Panginoon, ay higit sa lahat ng pangalan. At sa iyong pangalan, Panginoon, lahat ng tuhod ay luluhod. At lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ay Diyos. Sa oras na ito po, Panginoon, muli kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at patuloy po namin inaamin, Panginoon, na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala nga kaming magagawa. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, kami ay patuloy na kumokonekta sa iyo. Dahil naniniwala po kami na ikaw ang pinagmumulan ng lahat-lahat sa aming pong mga buhay. Higit sa lahat, ikaw ang pinagmumulan ng kapayapaan. You are our Jehovah Shalom. Hayaan mo po, Panginoon, na umagang ito, ang apat na sulok ng lugar na ito ay mapuno ng iyong kapangyarihan. Dumaloy ang Espiritu ng kapayapaan sa aming pong kalagitnaan. At ang bawat isipan namin at ang bawat puso namin, Panginoon, ito, O Diyos, ay punuin mo ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Kaya, Ama, minsan pa, sa iyo po namin itinagkakaroon
ipagwala ang lahat-lahat sa umagang ito. Buksan mo ang aming mga patinig. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga kamalayan sa bawat salita mo na mahayag sa aming pong kalagitnaan. At higit sa lahat, Panginoon, hayaan mo ng puso mo namin ay handang pagtamnan ng bawat salita mo na buhay at makapangyarihan. Purihin ka, dakilain ka, patuloy o Diyos sa umagang ito. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, yung mga bata, paglabas nila ng kanilang room ay hindi na pagpapawisan. No? Ganon kabuti ang ating Panginoon. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya na katabi kita ngayon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Muli, isang pinagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. At kumusta na po kayo? Amen? Alam po natin na ang Diyos ay napakabuti sa ating po mga buhay. Kaya nga po, hindi po tayo dapat nagsasawa na magpuri at sumamba sa Diyos, magpasalamat sa Kanyang mga patuloy na ginagawang kahanga-hanga sa ating pong mga buhay. Noong nakaraang linggo, bilang pagbabalik tanaw sa ating pong pinagsaluhan na salita ng Diyos, ay nagmula po sa aklat ng Exodus chapter 17, mula sa verse 8 up to verse 16, na ang pinakatopic po natin last Sunday ay yung Jehovah Nissi. Amen? Na ang ibig sabihin sa wikang Ingles is the Lord is our banner. Amen? Siya ang ating katagumpayan. Amen? At alam ko po na lahat po tayo ay pinagtagumpay ng Diyos. No? Kung hindi tayo pinagtagumpay ng Diyos sa mga nakalipas na mga araw, sa mga pagsubok, problema na ating pinagdaanan, wala po tayo ngayon dito. Amen? Kaya tayo nandito dahil tayo ay dumadako sa presensya ng ating Panginoon para pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. And this morning, nais ko pong pag-aralan po natin yung another name of our God na tinatawag na Jehovah Shalom. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, Shalom. No? Nasa wikang Ingles, the word Jehovah Shalom means the Lord is peace. Siya ang ating kapayapaan. At alam naman natin, maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan that Jesus is the Prince of Peace. Okay? So, yun po yung pag-aaralan po natin. Kaya na nasabi ko po sa inyo noong unang linggo ng buwan po ng Marso, na pag-aaralan po natin ang iba't ibang pangalan ng ating pong Panginoon. The word Jehovah Shalom comes from the Hebrew word, na ang ibig sabihin nito po ay wholeness, completeness, or well-being. No? Yun po yung ibig sabihin ng Shalom. So, in the book of Judges chapter 6, beginning verse 23 up to verse 24, at babasahin po natin sa New King James Version. Sabi po dito ng salita ng Diyos, "Then the Lord said to him, Peace be with you. Do not fear. You shall not die." So Gideon built an altar there to the Lord and called it, "The Lord is Peace." To this day, it is still in Ophrah of the Abisharite. So ito po yung panahon na ang Diyos ay kanyang kinatagpo itong si Gideon.
Ang dahilan kung bakit kinatagpo ng Diyos si Gideon, dahil dumating yung panahon na dininig ng Diyos ang matagal na panalangin ng mga Israelita. Dahil noong mga panahon na iyon, itong mga Israelita ay lagi na lang ino-oppress at nakakaranas ng tinatawag na oppression, panggigipit, pagsalakay, pagnanakaw, ng mga grupo ng mga Midianita o the Midianites. At isang napakalungkot na kalalagayan ng mga Israelita noong mga panahon na iyon ay tuwing sila po ay nagtatanim sa kanilang mga bukirin, pag malapit na nilang anihin ang kanilang mga pananim, hindi nila ito naaani dahil sila ay inuunahan ng mga Midianita. So, ibig sabihin, nagpagal ka, naghirap sila, naghintay ng mahabang panahon, at nung kitang-kita na nila yung bunga ng kanilang pinagpaguran at pinaghirapan, at nung ito ay kanilang handa ng aanihin, may nauuna sa kanila. So, paulit-ulit na ganito ang nararanasan ng mga Israelita. At hindi lamang ganoon na pinakikilaman ng mga kaaway nila ang kanilang mga pananim, bagkus matindi ang tinatawag na oppression na kanilang nararanasan, panggigipit at panlalamang ng mga Midianita. Kaya dumating yung time na sila ay tuloy-tuloy na nananalangin at humihingi ng tulong sa ating pong Panginoon. Pero paano nila haharapin ang mga kaaway na ito? Paano sila makakaalis at makakalaya doon sa oppression na ginagawa ng mga Midianita? Ni walang sino mang may lakas ng loob at tapang na sila ay pangunahan. Sila ay ilid upang labanan itong mga Midianita. Pero ang Diyos, tunay nga na kanyang pinapatunayan na walang panalangin na inilalak sa kanya na hindi niya ito pakikinggan at kanyang sasagutin. Amen? Kaya nga, dumating yung time na ang Diyos ay kinatagpo sa pamamagitan ng anghel ng ating pong Panginoon, itong si Gideon. At nung siya ay kinatagpo ng anghel ng Diyos, at kanyang narinig ang tinig ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anghel, alam niyo, itong si Gideon ay nagtatago. Siya ay nagtatago dahil sa mga kaaway. Grabe yung takot na kanyang nararanasan nung ang Diyos ay nung siya ay katagpuin ng ating pong Panginoon. Kaya nga, kung inyong pong papansinin sa talatang ating pong binasa, na ang sabi ng Diyos sa kanya, peace be with you. Pumayapa ka. Huwag kang matakot. Huwag kang matitina, sabi ng ating pong Panginoon. Dahil ang dahilan kung bakit grabe yung takot na meron itong si Gideon, dahil tinatanggap na niya sa kanyang sarili na siya ay mamamatay na. Pero ano ang assurance na ibinigay ng Diyos sa kanya? Nung sabihin ng Panginoon, peace be with you, do not fear, you shall not die. Amen? Sinasabi ng salita ng Diyos sa umagang ito kung paano inassure ng Diyos itong si Gideon na kahit na tinanggap na niya sa kanyang sarili na wala na siyang pag-asa, hihintayin na lamang niya ang kanyang kamatayan,
Pero binigyan siya ng assurance ng ating pong Panginoon, surely you will not die. Amen? Sa buhay po natin, this is the word of the Lord for us this morning. Dumating man tayo doon sa dulo na ng ating pong mga tawag ng pag-asa, na tinitingnan natin na para magang wala ng pag-asa yung ating pong kalalagayan. Wala ng pag-asa yung sitwasyon na kinakaharap ng iyong pamilya o ng iyong anak. Pero ito ang sinasabi ng ating pong Panginoon, hindi pa tapos ang lahat dahil sa Diyos ay merong solusyon. Amen? So, ang tunay na kapayapaan ay mararanasan natin kung tayo ay merong tunay na relasyon sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Amen? Sino raw ang makakaranas ng tunay na kapayapaan? Sino ang makakaranas ng shalom sa kanyang pong buhay? Yaon lamang merong tunay na relasyon sa Kanya at Kanyang pinanghahawakan ang mga pangako at salita ng ating pong Panginoon. Huwag na po tayong lalayo. Pag ikukumpara po natin yung buhay po natin nung tayo ay wala pang pagkakilala sa Diyos at hindi pa natin tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay, at hindi pa natin nasisecure yung relasyon natin sa Kanya, di ba tuwing merong dumarating na pagsubok, problema sa ating mga buhay, at anumang nangyayari sa ating kapaligiran na magulo, di ba tayo ay natatakot? Tayo ay nangangamba. Tayo ay nag-aalala. Tayo ay ginugupo ng kagulubihanan. Pero, tingnan niyo po, ikumpara po natin at tingnan natin yung ating mga sarili nung ito ay isinuko na natin sa Diyos. At meron na tayong tunay na relasyon sa Kanya. Yes, may mga panahon na tayo pa rin ay nangangamba, may mga panahon na tayo nag-aalala at natatakot, pero ang kagandahan, yung mga takot na yan ay naiibsan kasi sa tuwing tayo ay nakakaranas ng takot at pag-aalala, ay pinapadaloy ng Diyos at ipinaparanas ng Diyos ang Kanyang kapayapaan sa ating mga buhay. Amen? Dahil aminin man natin ang katotohanan, walang ibang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan na hinahanap ng tao maliban sa Diyos. Only God is the source of real peace. Ang Diyos lamang ang siyang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Amen? At alam niyo po, every time we experience the peace of God sa ating po mga buhay, hindi sa panahon na walang pagsubok at problema. Mas na i-enjoy mo yung kapayapaan na dumadaloy sa iyo mula sa ating pong Panginoon, lalo-lalo na sa tuwing ikaw ay merong pinagdaraanan sa buhay. Sa tuwing ikaw ay merong pagsubok at problemang pinagdaraanan. So dito po sa buhay po ni Gideon, ay naranasan niya kung ano yung dakilang pangalan ng Diyos na tinatawag na Jehovah Shalom. At ito'y naranasan niya nung siya ay
nandoon sa presensya ng Diyos. And when Gideon was in the presence of God, he experienced the peace that comes from God. Kaya nga, mahalaga kapatid, pag ikaw ay naghahanap ng kapayapaan, huwag mong hanapin ito sa presensya ng iyong mga kaibigan. Huwag mong hanapin kung saan-saan, kundi hanapin mo ang kapayapaan na siyang mag-iingat sa iyong isipan at sa iyong puso, maging sa gitna ng mga takot na meron ka. Hanapin mo ang kapayapaan sa presensya ng Diyos. Kaya nga mahalaga na kailangan nating maglaan ng oras at panahon to stay in God's presence. Amen? Na tayo ay mag-stay, manatili sa presensya ng ating pong Panginoon. Kagaya ng sinabi ko kanina, the word shalom ay nagmula sa Hebrew word na ang ibig sabihin ay wholeness, completeness, or well-being. Na kahit sa gitna ng pagsubok at kaguluhan, makakaranas ka ng tinatawag na shalom. Hindi po yung shalom na dati natin naririnig dyan sa kabila. Amen? Pangalan lamang po yun. Wala kang kasiguraduhan. Amen? Sa pangalan ng grupo. Pero dapat ang tanggapin natin, unawain natin, ay yung pinagmumulan ng shalom. Sino? Ang tunay na shalom, ang ating Panginoong Jesucristo, the Prince of Peace. Amen? In John chapter 16, verse 33, sinabi ni Jesus, kung tayo ay merong nararanasan na kapahingahan at kapayapaan, ang kapayapaan na ito at kapahingahan ay mararanasan natin maging sa mga gitna ng pagsubok at kaguluhan. Bakit? Sabi ni Jesus in John chapter 16, verse 33, sabi niya, these things I have spoken to you, that in me, sabi ni Jesus, sa akin, that in me, you have peace. Hindi niya sinabi, sa iyong kayamanan, meron kang kapayapaan. Sa iyong kaibigan, meron kang kapayapaan. Amen? Sa his years, meron kang kapayapaan? No. Kundi ang sinabi niya, in me, Jesus said, you have peace. So, kanino natin lamang masusumpungan ang tunay na kapayapaan? Kay Jesus. Kaya nga, huwag po tayong malungkot. Huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong susuko. Kahit patong-patong pa yung mga problema, pagsubok na ating pinagdaraanan, kahit ano pang naririnig natin sa mga balita na magkakagulo na ang Pilipinas, no! Huwag tayong pupokus sa mga bagay na yon. Kasi kung nasa atin si Kristo, dadaloy ang kapayapaan. Amen. Sabi niya, in me, you may have peace, but in the world, you will have tribulation. Sa mundong ito, ano raw ang mararanasan ng mga tao? Pagsubok, kaguluhan, trials, persecution, takot, pangamba. Pero itong good news, sabi ni Jesus, but be in good cheer. Be in good cheer, sabi gano'n. Bakit? I have overcome the world. Nakagtagumpayan na raw ni Jesus
Jesus ang lahat ng gawa ng kaaway. Balikan po natin ang ginawa ni Jesus 2,000 years ago doon sa krus ng Kalbaryo. Nung siya ay pinako doon, nung siya ay pinuntungan ng koronang tinik, amen, nasugatan ang kanyang buong katawan, umagos ang kanyang dugo, amen, at siya ay namatay. Anong sabi ganon? It is finished. Jesus, He already overcome the works of the enemy. Napagtagumpayan na niya ang lahat-lahat, pati ang gawa ng mundong ito. Amen. Kaya nga, yun ang bintahin ng mga Kristiyano. That's why we born-again believers, we are more than conquerors because of Jesus. Because of what He has done in the cross of Calvary. Yun yung bintahin natin. Yun ang pagkakaiba po natin. Na hindi tayo paapekto sa mga nangyayari. Hindi tayo paapekto kung anong kondisyon ng bukid mo. Hindi ka paapekto kung anong dami o liit ng inani mo. Hindi ka paapekto. Why? Dahil si Kristo ang mag-iingat sa ating mga puso at isipan. Ipapadaloy niya ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya. At itong kapayapaan na ito ang siyang magtutulak sa atin upang tayo ay magpatuloy na maglingkod, sumamba, sumunod sa Kanya. Amen? At isa pang good news sa bawat isa sa atin, si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Jesus is the Prince of Peace. At mismo ang banal na kasulatan sa lumang tipan, ay merong propesiya sa Kanya pag siya ay pinanganak. At ano ang sabi po ng Isaiah chapter 9 verse 6? Ano sabi niya? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful. Amen. Counselor, Mighty God, Everlasting Father, at ang panghuli, Prince of Peace. Hallelujah! Mantahin nyo, hindi pa siya pinapanganak, pero yan na yung propesiya para sa Kanya. Na yung batang sanggol na ipanganganak, hindi lamang siya tatawaging kahanga-hanga. Hindi lamang siya tatawaging Counselor, makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari, kundi higit sa lahat, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga, kung sigurado ka at totoong tinanggap mo si Jesus, hindi ka mawawalan ng kapayapaan. Amen? Hindi ka mawawalan ng kapayapaan. Kasi yung tinanggap mo, siya na mismo yung kapayapaan. Siya na mismo yung pinagmumulan ng kapayapaan. Tinanggap mo na siya sa iyong buhay. Kaya nga, hindi tayo maunawaan minsan ng mga tao na nasa labas na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Ano po ba? Natingnan mo, ang dami niyang problema, ang dami niyang mga pinagdaraan sa buhay, pero nakangiti. Bakit? Kasi alam natin, nandito yung source ng kapayapaan. Sabi nga ni Apostol Pablo, sa aklat ng Pilipos 4:6, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and your mind through Christ Jesus.
At ito pa maganda, hindi lamang si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan, pero nung siya ay umakyat na sa langit, hindi niya dinala yung kapayapaan at inalis niya sa mga tao, kundi iniwan niya ang kapayapaan para sa bawat isa. Kaya nga bagamat hindi natin kasama physically ang ating Panginoon Jesus, dahil ang katotohanan si Jesus ngayon ay nasa kanang luklukan ng Ama, nag-i-intercede sa bawat isa sa atin, and we are waiting for His second coming. Dahil alam natin, naniniwala tayo na siya ay babalik. John chapter 14 verse 27, anong sabi po diyan? Peace I leave with you. My peace I give to you. Okay? Ano raw ibibigay niya sa'yo? Hindi yung kayamanan. Kasi pag yun ang inuna natin, yung kayamanan, pag hindi dumaloy ang kapayapaan ng Diyos, yun ang magdudulot pa sa atin ng problema at kalungkutan. Sabi nga nun, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let not be afraid. Amen? Grabe ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Bagkos, dahil alam niya na meron tayong pagdaraanan, alam niya na may mga panahon na tayo makakaranas ng pagkatakot, pag-aalala. Ano? Sabi niya, yung kapayapaan ay iiwan ko sa inyo. At ang kapayapaan ito, ibibigay ko sa inyo. So ano dapat natin gawin? Tanggapin natin. I-embrace po natin itong kapayapaan. At alam niyo po, itong kapayapaan na ito, hindi mo ito mabibili kung saan-saan. Kahit meron kang pera, hindi mo mabibili ito. Ito'y libreng ibinibigay ng Diyos. Ang gusto naman ng ating Panginoon ay tanggapin mo, yakapin mo ang kapayapaan na ito dahil ibinibigay na ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Dahil kay Kristo, makakasumpong tayo ng kapayapaan sa anumang sitwasyon na meron po tayo. Because without Him, wala po tayong kapayapaan. Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, kung wala si Kristo sa iyong buhay, wala kang kapayapaan. Amen? Praise God! Meron tayong Kristo sa ating pong mga buhay. Alam nyo, even Gideon and the Israelites, sa kanilang kalalagayan, ay naranasan nila yung assurance na nagmumula sa Diyos, especially kay Gideon. Nung siya ay nagkaroon ng encounter sa ating pong Panginoon. In Judges chapter 7, verse 9 to 11. Sabi ganon, it happened on the same night that the Lord said to him, arise, go down against the camp, for I have delivered it into your hand. But if you are afraid to go down to the camp with Purah, your servant. Down against the camp. Then he went down with Purah, his servant, to the outpost of the armed men who were in the camp. In verse 15. Ano sabi po din? And so, it was when Gideon heard the telling of the dream and its interpretation that he worshipped. He returned to the camp of Israel and said, arise, for the Lord has delivered the camp of Midian into your hand.
Amen? Tignan nyo. Bagamat grabing oppression, grabing tawag doon, panggigipit ang ginagawa ng mga Midianites sa kanila, dahil ang Diyos kinatagpo itong si Gideon, nangusap sa kanya, binigyan siya ng instruction, at iyon ang tumulong sa kanya upang kanilang magapi ang mga kaaway, ang mga Midianita. At sa gitna ng ating pong pag-aaral sa oras na ito, ano yung mga bagay na dapat po natin gawin so that you and me, we will experience Jehovah Shalom in our life? Ano yung mga dapat natin gawin? Para maranasan talaga natin sa buhay natin itong Jehovah Shalom na ito. Itong kapayapaan na ito sa ating pong mga buhay. Number one, mahalaga po ito. Upang araw-araw, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, mararanasan mo yung manifestation ni Jehovah Shalom sa iyong buhay. Una, having a proper mindset. Bakit napakalaga na tayo magkaroon ng tamang mindset? Kasi maraming mga tao sa ating kapanahunan kung saan-saan nila itinutuon ang kanilang mga isipan. Nakadalasan, hindi sila nagiging maingat pag naitutok nila ang kanilang mga pag-iisip o kaisipan sa mga bagay, alam niyo po, imbis na hindi magdudulot sa kanila ng kapayapaan, nagdudulot ito ng kalungkutan at paghihina at kawalang pananampalataya. That's why we need to have a proper mindset. Romans chapter 8, verse 5 and 6. Tingnan niyo po kung anong sinabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. Sabi ka lang po, those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, they set their minds on the things of the Spirit. For the carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. To those carnally minded, ang tatanggapin daw nila ay kamatayan, pagkatalo, kaguluhan, pagkatakot. But those spiritually minded people, they will experience and they will receive life and peace. Hallelujah. So we need to have a proper mindset. Sabi nga ni Apostol Pablo in Romans chapter 12, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Why? Why we need to have a renewed mind? So that you and me will be able to know what God's and perfect will in your life. Para malaman na natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang tama na kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. We need to have a proper mindset. Saan mo ba itinututok, itinutuon ang iyong isipan? Sa mga bagay ba na nagdudulot sa iyo ng pagkatakot?
Yung isipan mo ba nakatutok doon sa balita patungkol kay Duterte? Doon sa nangyayari sa ating bansa o sa Amerika, kapatid, huwag mong itutok ang iyong mga kaisipan sa mga bagay na yan. Dahil pag hindi tayo naging maingat, yung pa ang magdudulot sa atin para ikaw ay panghinaan ng loob, para ikaw ay mawalan ng pag-asa, para talikuran mo yung pananampalataya. Uulitin ko, but those who are spiritually minded, they will experience and they will receive life and peace. So, ang kapayapaan dito sa sinasabi ni Apostol Pablo ay mararanasan lamang natin once we have a proper mindset. Isaiah chapter 26 verse 3. At ito ang pangako ng Diyos. Ano sabi niyan? Isaiah 26 verse 3, to keep those in perfect peace whose mind are stayed on this world? No. Sino raw ang makakaranas ng perfect peace? To those whose mind is stayed on Him. Amen? Kung ang isipan mo ay nakatuto at nakatuon kanino? Sa Diyos, ano raw ang mararanasan mo? Hindi lamang makakaranas ka ng kapayapaan, but the Bible says you will receive and experience perfect peace. Hallelujah! If your mind is stayed and focused in Him. Dapat ang bawat mananampalataya, yun ang isa sa mga identity po natin. Kung dati nang hindi pa tayo mananampalataya, lagi tayong nakatuon sa mga nangyayari sa mundo, sa mga bagay na meron na pwedeng ibigay ang mundo. Pero iba na. Dahil ang buhay natin, isinukan na natin kay Jesus. So our mind already set on Jesus. If we do that, we will receive perfect peace. Pag sinabing perfect, walang kulang. Amen? Wala ka nang hahanapin pa. Kahit gaano pa karaming kalaki ng problema mo, mararanasan mo yung grabing kapayapaan. Hindi yung 1 kilong kapayapaan lang ang mararanasan mo. Samantalang ang problema ay 5 kilo. Hindi. Lahat ay merong eksaktong biyaya na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pangalawa, na dapat nating gawin so that you and me will experience the Jehovah Shalom in our lives. Walking in His promises. Walking in His words. Walking in His commands. Amen? In the book of Leviticus, chapter 26, verse 3, and also verse 6. Sabi ganon, if you walk in my statutes and keep my commandments and perform them, I will give you trouble. Sabi ganon, I will give you peace. Hallelujah! Bibigyan daw tayo ng Diyos ng kapayapaan if you and me will walk
and keep His commandments. I will give you peace in the land, and you shall lie down, and none will make you afraid. Hallelujah! Matutulog ka. Punong-puno ka ng kapayapaan. Hindi mo pa naipipikit yung mata mo. Umiiyak ka na sa drama ng takot at pangamba na meron ka. Amen? Pero dito sabi ka lang, you will lie down and none will make you afraid. Hallelujah! And then sabi ng ating Panginoon, I will rid the land of evil beasts, and the sword will not go through your land. May proteksyon. May pag-iingat ang Panginoon. May covering ang Diyos sa bawat isa na lumalakad sa kanyang mga salita, sa kanyang panuntunan, at isinasagawa ang mga bagay na ito. Amen! Kaya huwag tayong matakot. Ano man ang naranasan mo sa buong maghapon, sa iyong pagtulog at pagpikit ng iyong mga mata, payapa ka. Wala kang pangamba. Isaiah chapter 48, verse 18. Ano sabi po yan? Oh, that you had heeded my commandments, sabi ng ating pong Panginoon, then your peace would have been like a river. Hallelujah! Anong klaseng kapayapaan daw ang mararanasan ng bawat isa na tumutugon at pinangahawakan ang salita ng ating Panginoon? You will have the peace of God like a river. Sabi ganoon, you have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Kapatid, pag tayo po ay tumutugon, lumalakad sa salita at panuntunan ng ating Panginoon, walang katupasang pag-agos ng kapayapaan at pagdaloy ng kapayapaan ang ating mararanasan sa ating mga buhay. Amen? At doon natin maidideklara ang sinabi ni Haring David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because God is with me. His shalom is with me. Hallelujah! Alam niyo po, yung kapayapaan na mararanasan natin, hindi yung yung sa gripo lang na paunti-unti may tumutulong. Hindi. Sabi ka nun, rumaragasa. Kagaya ng tubig sa ilog. Tuloy-tuloy ang agos. Tuloy-tuloy na mararanasan natin ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Hindi niya sinabi, pag wala ka ng problema, mararanasan mo ang kapayapaan mo. Hindi. May problema ka man o walang problema, malungkot ka man o masaya, mararanasan mo ang kapayapaan ng Diyos. Tuloy-tuloy. Bilang pagtatapos, ikaw ba ay natatakot? Ikaw ba ay nag-aalala? Amen? Gusto mo bang maranasan ang dakilang kapayapaan ng Diyos? Ang tanong, sa lahat ng natatakot at nag-aalala, gusto mo bang maranasan ang kapayapaan ng Diyos? Amen? May good news po ako sa inyo sa umagang ito. Dahil ito'y paanyaya ng Diyos na makapangyarihan. Amen? At dito sa paanyayang ito,
tayo po ay lalapit sa Kanya at ating idideklara na anumang kabigatan meron po tayo, mararanasan natin ang kagaanan. Anumang kalungkutan ang ating nararanasan, mararanasan natin ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Matthew chapter 11:28 to 30. Sabi gano'n ng salita ng Diyos sa wikang Ingles, "Come to me." Ito yung paanyaya ng Diyos sa bawat anak niya, sa bawat naniniwala sa Kanya. Sabi gano'n, "Come to me. All you who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy, and my burden is light." Sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ulitin ko. Sabi ni Jesus dito sa kanyang imbitasyon, kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. You will find rest. Sapagkat madaling-dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kapatid, sa tingin mo lang at pakiramdam mo lang, masyadong mabigat yan. At lalong magiging mabigat ang pasanin na yan, ang pagsubok na yan, ang problema na yan, yung pinagdadaanan mo na yan, kung ikaw lang ang magdadala niyan. Hindi natin kaya. Kaya nga ang imbitasyon ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Ibigay natin, itapon natin ang lahat-lahat sa Kanya. As the Bible says in the book of Peter, cast all your burdens, cast all your cares upon Him, because He cares for you. Amen. Tayo dito tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. Thank you, Lord. Lord, we worship you and we thank you, Father God, for all your words, oh God, that we receive this morning. The word of truth. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa mga katotohanan na yan, Panginoon, na amin pong napakinggan at tinanggap sa umagang ito. Salamat po, Diyos, dahil you are our Jehovah Shalom. The Lord of our peace. Salamat po, Ama, dahil ang kapayapaan na aming hinahanap ay sa iyo lamang namin masusumpungan. Yung kapahingahan na aming inaasam ay sa iyo lamang namin mararanasan. Kaya aming Diyos,
sa oras na ito, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ng kapatawaran, Panginoon, kung ang aming isipan ay hindi nakatutok sa iyo. Dahil masyado namin, Lord, itinuon ang aming mga isipan sa mga bagay-bagay na kayang ibigay ng mundong ito. Na kami ay nagkamali, Panginoon, akala namin sa mga bagay dito sa mundong ito ay masusumpungan namin yung hinahanap naming kapayapaan at kapahingahan. Pero nagkamali kami, Panginoon. Dahil imbis na kapahingahan at kapayapaan, lalo bang bumigat, lalo bang problema, lalo bang kalungkutan at pangamba ang aming pong naranasan. Kaya sa oras na ito, Diyos, kami ay nagpapasalamat dahil nakilala ka namin, Jesus, na ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Salamat dahil hindi lamang narinig ka namin, kundi ikaw ay aming tinanggap sa aming mga buhay. At ikaw na nga, Panginoon, ang nananahan sa aming mga puso. Salamat dahil ang kapayapaan ay sa iyo lamang namin masusumpungan. Aming Diyos, sa oras na ito, narito ang iyong mga anak. Kilala mo sila, alam mo, Panginoon, ang laman ng kanilang isipan at ng kanilang puso. Alam mo, Diyos, yung kanilang mga dinadala, yung mga kabigatan na meron po sila, yung pinagmumulan ng kalungkutan na kanilang nararanasan, yung kawalang pananampalataya, at marami na rin sa kanila, Panginoon, gusto nang sumuko at huminto. Pero salamat, Panginoon, sa oras na ito, ang lahat ng nangihina ay iyong palalakasin. Ang lahat, Panginoon, ng nanlulupaypay ay iyong palalakasin. Ang lahat ng mga lito at ligaw ay iyong aakayin sa katwiran at sa katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Hayaan mo na maranasan namin ang rumaragasang pagdaloy ng kapayapaan sa aming mga buhay as we continue, Father God, to hold on to your words and to your commandments, O God, as we continue to walk with your words, O God, in our life. Let the river of peace, O God, Lord, ang patuloy na mag-manifest sa aming pong mga buhay. Salamat po, Diyos. Alam namin, Ama, na babalong ang Espiritu ng kapayapaan sa aming mga buhay. Salamat. Sa oras na ito, Diyos, aming dalangin, hindi lamang ang kapayapaan ng iyong padaloy sa bawat isa, kundi ang kasagutan ng kanilang mga panalangin at kahilingan. Ganon din po, Panginoon, Ama, iparanas po sa bawat isa na ang sino man tumanggap sa iyo ay patuloy na makakaranas ng kapayapaan. Hindi yung kapayapaan na kayang ibigay ng mundong ito, kundi yung kapayapaan na nagmumula sa iyo. Yung kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso at aming mga isipan. Kaya minsan pa, sa oras na ito, Diyos, aming sinisira, aming minawasak, aming pinapawalang bisa ang anumang kalungkutan
anumang kabigatihan, anumang takot na nararanasan ng iyong mga anak sa mga oras na ito, in the name of Jesus, we break your power right now in Jesus' name, and we release the peace of God upon their lives, Lord. In Jesus' name, receive the shalom in your life. Hallelujah. Lord, we declare sa aming pamilya, dumaloy ang kapangyarihan ng aming Jehovah Shalom. Lord, sa aming pamilya, dumaloy ang kapayapaan. Sa aming negosyo, sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord, we declare the Shalom. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat. Dahil alam namin, Panginoon, ibinigay mo na yung shalom sa buhay po natin. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Hallelujah.